Inaasahan na ng Department of Energy ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa kabila ng nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat wala pa silang nakikitang projection, pinaghahandaan na nila ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Ngayong araw, magkakaroon ng pagpupulong ang Department of Energy at mga oil company at kabilang sa aalamin ay ang gagawing contingency plan, ang pagpapatupad ng staggered price o pag-utay-utay ng dagdag presyo sa langis upang hindi mabigatan ang mga consumer. Kaya lahat po nag-prepare. Hindi pa po kailangan yan. Actually, baka hindi nga kailangan. Pero kailangan prepared tayo. And that is the behavior that we want from our oil companies, from our attached corporations, and for the whole of DOE. Kaya naman para hindi mahirapan ang pamahalaan, inirekomenda ng DOE sa ilang ahensya ng gobyerno ang pagtitipid sa paggamit ng oil products. Ayon pa sa DOE, isa rin sa pwedeng gawin para makatipid ay ang paggamit ng electric vehicle, carpooling at pagsakay sa mass transportation. Kung ang ating pong conventional na sasakyan, 5 piso po kada kilometro ang kinukonsumo, pag lumipat po tayo ng HEV or PHEV, nasa 3 pesos and 50 centavos lang po kada kilometro ang tinatakbo, at pag electric nasa 1 peso and 71 centavos. Bilang tugon, inirekomenda naman ng ilang senador na bawasan ang travel at adjustment sa pasok sa Senado. Kasama din siguro sa mga travel, isa po yan. And then, I believe, I will suggest that we have to i-input ko po yan, yung sinasabi po ninyo na galing sa Pangulo, how to save. So, I'll probably include that also, and I will tell the Senate President regarding that matter. How can we contribute? But siyempre ngayon, since immediate natin, what we can do is baka kung kaya mag-implement ng 4-day work week, instead of 5 araw na sa kalsada, 4 days, ibang mga company, or work from home para hindi lalabas ng kalsada. Kasi once yung lumabas yun, gastos ng petrolyo yun. Bukod dito, mahigpit ding babantayan ng DOE ang presyo ng langis na ipinatutupad ng mga oil company upang masiguro na walang maaabusong motorista. Samantala, nakatakda ring pag-usapan ng Energy Department at oil company sa bansa ang pagbibigay ng discount upang nang sa ganon ay hindi mahirapan ang nasa sektor ng transportasyon. Ini-instruct sa amin na priority topic ni Secretary ay yung ituloy-tuloy at i-expand pa yung mga discount programs. Ngayon, ang tabulated namin na discount promo ng mga oil companies ay may lumalabas na 1 peso to as high as 5 peso discount per liter. So napakalaking bagay na ho, lalo na yung 5 peso na yan. So malaking bagay ho yan sa ating consumers. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.